Hello, good morning po sa lahat. Ngayon, babalik na naman tayo sa ating video dito sa YouTube channel natin at maraming salamat po sa patuloy niyong panunood at pagsubaybay sa aking channel. Pero bago ko sisimulan itong aking kwento, yung mga baguhan po, huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa susunod kong mga upload na mga videos. Ngayon po, sisimulan ko na ang aking kwentong ito kung ano itong aking nakikita at nakukuhang mga bertudis na galing po ito sa kalikasan. Ngayon po, isa-isahin ko ito at para maintindihan nyo kung ano ang gamit sa mga mutya na aking nakukuha. Ngayon, ito po ay isa sa pinakamagandang suso o bagungon kung sa Bisaya kung tawagin. Bagungon na nagiging bato, ito ay maganda sa kabal, pampaswerte at may halong gayuma ito. Dahil ito ay tagalaway na palaging naglalaway po ito. Ayan. Kung halimbawa ay kay barilin, iikot po yung bala at hindi ka matatamaan dahil ang kanyang sign sa kanyang pagka birtod ay pinapaikot po niya yung katawan para hindi siya matatamaan. Kaya sa spiritual din po, iikot po para hindi matatamaan. At ang pinakamaganda po ito ay mayroon po siyang kabibi, na kabibi tinatawag na mayroon po siyang lumalabas na kanyang laman. Ayan, para siyang may dila. Ayan, may dila po yung kabibi. Ayan, lumalabas po. Ayan, yung dila ibig sabihin po yan ay ang dila kasi ay nagbibigay po yan ng yamyam o salita. Kapag ang tao walang dila ay hindi makapagsalita, kaya ang dila ay powerful po yan para makapagsalita ang tao. Ayan po. Kabibi, ang gamit po nito ay maganda din sa proteksyon at swerte at may halong gayuma, panghalina. Itong kabibi, hindi ka rin matatamaan at may halong tagulilong at panipas itong kabibi. Ito ay all around na gamit na pwede nating gamitin. Ang paggamit ito, balutin ito ng pulang tila or itim, pwede. Ihabak mo at ito ay magbibigay sa iyo ng proteksyon. Ayan, may dila na kabibi. Itong isang kabibi ay walang dila, libon lang siya. Ayan, hindi lumabas po yung kanyang dila. Pero ito lumabas. Ibig sabihin lumabas siya, ito ay kumakain pa. Ayan, kumakain at nagiging bato siya. Ayan, hindi gaano natin makita dahil yung ating camera ay mag-blurred dahil sa sobrang lakas yung kanyang birtud. Ayan o. Yan po ang ating mutya na pinapakita sa araw ngayon. Ayan. Napakalakas po yung kanyang birtud. Mayroon siyang dila lumabas. Ayan. Yung sa puwit niya, kung titingnan yung buti, mayroon siyang Holy Cross sa likod. Ayan o. May Holy Cross siya. At mayroon siyang dila na lumalabas. Ang dila kasi, alam nyo na yung dila na yan po ay tagapagyamyam at tagapagsalita. Ang taong walang dila ay yan po ay apa. Ayan. Ang spiritual po nito ay maaring ikay makapagsalita at hindi makapagsalita yung kalaban mo. Dahil siya po ay may dila at hindi siya makapagsalita yung sinabihan mo dahil nagiging libon at nagtiklop po yung bibig ng kabibi. Ayan. May mga matatanda na ginamit din po ito sa pagsasanggot ng tuba o yung tinatawag na coconut wine. Nilagay ito sa puluhan ng kanilang sanggot para malakas tumubod po yung kanyang tuba. Malakas lumabas yung kanyang dagta ng tuba na tinatawag sa English na coconut wine. Pero sa iba naman itong imbaw kasi ito, kabibi, imbaw, pareho lang po yan, ay ginagamit po ito sa kumbatan. Meron ding nakapagsalita sa akin na kaibigan ko na ito'y hindi natatamaan sa gira sa hulo-sulo, na natatamaan man siya pero hindi siya natatablan. Minsan hindi ka matatamaan itong imbaw kasi may halo itong panipas, may halong kabal at swerte din. Ang nagdadala ng swerte yung kanyang laway. Kasi maglalaway kasi ito. Ang tao naglalaway, parang palaging kumakain po yan. Kaya panghalina siya, nag-aakit siya ng
gayuma o panghalina. Kaya ito ay pangkalahatan itong imbaw o tinatawag na imbaw o kabibi. Ayan. Ang kabibi kasi maraming pangalan po yan. Tinatawag ito ay kabibi rin, pero nabilong siya sa pangalan na suso o tinatawag na bagungon, suso o taguliyos. Ito'y panipas din, hindi matatamaan. Pareho sila, pero gadipindi po yan sa taong type niya ang kanyang mutya. Gadipindi sa kanyang kursunada. Kaya pili kayo dito kung ano ang makukursunadahan ninyo na mutya. Ito'y legit talaga dahil nagiging siyang bato. Ito'y nakikita ko ito sa kabundukan na naghahunting ako ng mutya. Ito'y aking nakikita. Ayan. Hindi kasi makita yung mutya pag hindi mo hahanapin. Pero sa ating paghahanap, kailangan na naka-spiritual tayo maghanap para siya ay ating makikita. Hindi mo makikita pag hindi mo hahanapin. At binabasa mo yung tunog ng kalikasan para yan po ay yung maintindihan ang kanilang mga espiritu sa pamagitan ng kanyang pagpapakita, at babasahin mo kung anong bato ang yung nakikita para malaman mo yan po ay tunay. At yan din po ay nagbibigay sa atin ng paningin at espiritu sa ating isipan. Kaya pumasok po yung espiritu makipagsalita sa atin sa pamagitan ng bulong at isip natin, kaya mabasa natin ang kanyang birtud. Dahil hindi lahat ng tao na binibigyan ng kaalaman sa pagbasa ng birtud. Lahat po yan ay may birtud, at ang nagbibigay po yan ng pagbasa yung mga antingero na may gabay na espiritual na pag-iisip. Yon po ang dapat natin malaman kung tayo magtatangan ng bato o mutya. Kailangan marunong tayo bumasa sa espiritu ng kalikasan. Kasi hindi basta-basta magdala lang ng mutya, hindi mo alam kung paano gagawin. Ayan, dahil kapag mayroon ka nito, kailangan alagaan mo habang buhay mo nadalhin. Hindi gaya lang na dinadala mo lang, pwede nang wala, pwedeng hindi pwede yan. Kaya kung ikay karapat dapat ay mananatili sa iyo ang birtud ng mutya, pero kung hindi, mawawala yan sa iyo. Dahil hindi yan sibo sa iyong pagtatangan, dahil yung pagtatangan mo ay gaya-gaya lang. Hindi katulad ng mga taong dumadala talaga o nagtatangan talaga sila na sila po ay inborn, na hindi talaga sila mawala ng mga tinatawag na virtudes. Yon po ang aking masasabi, na kung halimbawa man ito'y magustuhan ninyo, dahil naipiliwanag ko na anong gamit nito, ito'y pangkalahatang proteksyon at swerte. Ayan, depende sa iyong gustong mutya na iyong ginagabayan. Ayan, dahil lahat tayo ay may mga mutya, depende lang sa ating gustong mutya. Yun lang po ang aking masasabi, dahil mataas na po yung oras natin, at maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang pagsubaybay sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.